Ngayong gabi sa PTV News, Malacanang nanindigan sa pagtiyag sa kaligtasan ng mga taga Marawi City na naapektuhan ng karahasan ng teroristang grupo. Master plan para sa isasagawang rehabilitation sa Marawi City nakakasana. Isang suspect sa karumal-dumal na pagpatay sa magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan, umaming lasing at lulong sa iligal na droga. Kaso ng kidnapping sa bansang ngayong taon, bumaba ayon sa pambansang pulisya. At mga pampubliko at pribadong tanggapan nakilahok sa simultaneous earthquake drill. Nanindigan ng palasyo na titiyakin ito ang kaligtasan ng mga taga Marawi City sa pamamagitan ng pagdurog ng husto sa mga terorista na walang pakundangang nag-aasik ng lagim. Nakakasana rin ang master plan para sa isasagawang rehabilitation sa lungsod. By report si Rocky Ignacio. Sa bisperas ng isang taong pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto, walaan niya itong nais gawin pa kundi ang tiyakin ang kalagayan ng mga taga Marawi City kung saan nagpapatuloy ang operasyon laban sa teroristang grupong Maute at ISIS. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na nasasaktan siya sa mga pangyayari dahil sa mga namamatay na inosenteng sibilyan at maging mga sundalo dahil sa paghasik ng gulo ng mga terorista. The President wished to be in Marawi, but of course that is tentative. The President wished to make the people of Marawi feel that we are behind them, the government is behind them, and the President has never left Marawi. May iba pa bang programs for tomorrow, ma'am, just to commemorate the anniversary? We'll wait and see kung may ibang schedules pa for tomorrow. Pinatitiyak rin anya ng Pangulo na magiging maayos ang kalagayan ng mga apektadong pamilya ng gulo sa Marawi sa pagsisimula ng rehabilitasyon sa lugar. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, hindi nais ng Duterte administration na maulit pa ang reklamo ng ilang mga naging pamilyang biktima ng kalamidad o sakuna sa umano'y di maayos na assistance sa ipinagkakaloob ng nakaraang pamunuan. The President is very clear on this and he expressed his disappointment in the facilities for Yolanda before, and definitely this hindi na po mauulit yung nangyari. Kasi una, important, ang basic po yan yung tubig, kuryente. Kailangan kung saan yung site ng yung resettlement site should be near a water source, should be near an electric source. Basic po yan that's something that hindi na po mauulit. Definitely, we've already seen the mistakes from the past, and we will not repeat them. Kasunod dito, inilalatag na rin anya ng pamahalaan ng master plan para sa rehabilitation at reconstruction ng Marawi City. Pagtiyak na kalihim walang maaabuso sa pondo ng bayan. We've instituted task forces for all our right-of-way. Karamihan po ng mga projects ay nakakaroon po ng mga right-of-way issues. Yun ang nagiging sanhi ng delay. Kaya ngayon po, bumuo kami ng mga right-of-way task forces for all major projects in around the country. So this has been the cause for a speedier delivery of right-of-way. At pag may speedy delivery of right-of-way, we can expect that major projects will be constructed at an even faster pace than in the past. Nauna na naglaan ng Pangulo ng 20 bilyong piso para sa mabilis na pagbangon ng Marawi City. Para sa bayan, Rocky Ignacio. Mabot na sa mahigit 300 na napapatay na terorista ang bote sa bakbakan sa lungsod ng Marawi. Bagamat puspusan ng opensiba ng tropa ng pamahalaan, prioridad pa rin ang kaligtasan ng mga biyag ng mga terorista. By report, Julius D. Samburun live. Julius! Mayong gabi sa iyo, Aljo. Day 38 na ng Marawi Siege, pero mula kaninang umaga ay sunod-sunod pa ding nariringgan ang putukan at pagsabog. Hindi din tinigilan ng militar ang surgical airstrike kung saan napansin ang pagsiklab ng nasa 4 na sunog sa war zone ng Marawi City. Sa mga larawang ipinadala sa PTV News ng Crisis Management Committee, kita ang kalunos-lunos na sinapit ng mga establishmento sa Barangay Bangulo, Marawi City. Nagkalat sa lugar na ito ang mga debris sa mga kalsada at iskinita. Ang sasakyan ngang ito naflatan na ng gulong, tadtad pa ng tama ng bala. Bumagsak din ang ilang poste ng ilaw. Maselan din ang ilang mga larawan. Nagkalat kasi ang ilang butong bahagi ng katawan ng tao o di kaya mga bungo nito.
ang iba ay nasa parteng damuhan na. Sa video namang ito, abala ang militar, pulis, civilian volunteers, LGU at Bureau of Fire Protection sa isinasagawang clearing and cadaver retrieval operations sa isa sa mga lugar na isinilalim sa conflict zone category. Huling na-recover sa Barangay Gadungan ang nasa 17 bangkay na nasa stage of advanced decomposition na mula sa dalawang magkakahiwalay na lokasyon. Paliwanag ng militar, bagaman delikado ay ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin na kapag na-clear na sa mga terorista ang isang lugar ay agad na naglulunsad ng retrieval operations. Umulan man o umaraw ay walang pahinga ang militar na lansagin ang puwersa ng Maute. Sa portion na lang ng 4 na barangay sila may presensya, senyales na papaliit na ang kanilang mundo. Gayunman, ang isa pa din sa pinagtutuon ng pansin ang kaligtasan ng mga hawak nilang bihag. The mosques were being used as a hostage area or doon po nila nilalagay yung mga hostage civilians. Kaya po napaka-importante po sa armed forces na hindi ito maging target or target area or naglalagay po tayo ng no fire zone. Dahil nga yung presence po ng civilians na nandoon po sa mosque. Sa pinakahuling tala ay aabot na sa higit 300 Maute fighters ang nasasawi sa bakbakan. Mula naman sa 27 ay umakyat na sa 44 ang bilang ng mga napatay na sibilyan ng terorista habang nakapagsagip ng nasa 1,711. Patuloy naman ang pag-update o pagtatama ng bilang na ito. Kung wala ng civilian dyan, syempre we will use all available assets to destroy the local terrorist group. But of course, we are prudently taking considerations on the presence of the civilians. So yan po yung sundalo ninyo. We are guided by these rules of engagement. Bukod sa prioridad na kalayaan ng syudad at katiyakang ligtas ito mula sa mga masasamang elemento, ay isinasapinal na din ng mga ahensya ng gobyerno ang Recovery and Rehabilitation Plan para sa Marawi City. Gayunman, ayon sa Crisis Management Committee, dapat ding bigyang tuon ang pagbabalik ng maayos na daloy ng komersyo ng syudad sa pakikipagtulungan na din sa Marawi Business Commerce Guild. Kasi yung kung nangyayari dyan sa area na yan ng confrontation o yung area of engagement is actually this business district of Marawi. And isa sa sektor na natamaan talaga ay yung business sectors natin. So, pinag-uusapan nga yung possibility, a package of a moratorium on the loans from the banks, commercial banks. Possible yun kasi para at least ma-revive natin yung mga local economy. Inilunsad din ang United Marawi kung saan ay makakatuwang ng mga otoridad ang ilang volunteers at mga kapitan ng barangay sa pagbabantay ng seguridad, pagpapakita ng bayanihan at pagkakaisa. These volunteers will join the AFP and PNP composite teams sa pagbabantay sa mga barangays natin here in the military cleared areas. Sa isa namang pahayag, idiniin ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa kanilang mga tropa na nasa sentro ng giyera na panatilihin ang highest dignity, respeto sa karapatang pantao at code of conduct ng isang matapang na sundalong Pilipino. Aljo, higit 200,000 home-based IDPs din at yung mga nasa evacuation centers na ang nabibigyan ng serbisyo at ang pagkakalooban ng ayuda ng pamahalaang panlalawigan at ng Department of Social Welfare and Development. Sa tulong na din po yan ng ilang mga non-governmental organizations. Yan ang ating live report. Para sa Bayan, Julius Disamburon. Salamat Julius Disamburon. Walang patid ang pagpapadala ng DSWD, Department of Social Welfare and Development ng ayuda sa mga apektado ng gulo sa Marawi City. Mula Philippine Coast Guard Headquarters, nagtungo na pailigan ang BRP Pampangalunan ang 5,000 food packs. Ilang kababayan din natin na nagpadala ng mga laruan at school supplies para sa mga bata at mga pagkain at gamit naman para sa mga sundalo. Ito na ang ika-7 beses na nagatid ng mga relief goods at supplies ang barko ng Philippine Coast Guard sa mga evacuees sa Marawi City. Isinusulong ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Sonny Angara ang pagbuo ng Bangon Marawi Fund para sa rehabilitation ng mga residente sa Marawi. At dahil sa senador, ang pondong ito ay pwedeng magmula sa nakalaang 28.1 o 21.8 billion na Calamity Fund ngayong 2017 at maring ipaloob sa 2018 national budget na isusumite ng Malacanang sa Kongreso.
Bukod dyan, binanggit din niya ang 6 na bilyong Quick Reaction Fund sa 6 na ahensya ng pamahalaan ng mandato'y agarang tulong sa mga biktima ng sakuna katulad ng mga taga-Marawi. Ang garat dapat magsagawa ng preliminary inventory sa mga pinsala ngayon pa lang upang mailatag na kung paano maibabangon ang Marawi. Paalala ng Senador, huwag sanang haluan ng politika at katiwalian ang mga proyekto upang hindi magaya sa rehabilitation noong Yolanda. Susunod sa mga balita, ilang ng mga kaso ng kidnapping ngayong 2017 bumaba ayon sa PNP. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Ipinagmalaki ng PNP Anti-Kidnapping Group ang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng kidnapping sa bansa ngayong taon. Sa kabila nito, nagpaalala ang pambansang pulisya na maging klaro para hindi mabiktima ng mga masasamang loob. May report si Eunice Samonte. Bumaba ang bilang ng mga kaso ng kidnapping sa bansa ngayong taong 2017. Ayon kay PNP Anti-Kidnapping Group spokesperson Police Superintendent Abelardo Borromeo, batay sa kanilang tala mula Enero hanggang Hunyo, 9 na kaso na lamang ang naiulat kumpara sa mga kaso nitong mga nakaraang taon. Mas mababa ito sa 29 cases taong 2016, 38 cases nitong 2015, 49 cases taong 2014, 52 nitong 2013 at 26 taong 2012. Sa 9 na kaso ngayong taon, 6 na dito ang naresolba habang 3 pa ang maituturing na live cases na kinabibilangan ng 8 Pilipino, 2 Indians at 6 na Chinese nationals. 31% siya of the 29 cases last year. 24% lang siya of the 38 cases last 2015 and 18% lang po siya of the 49 cases na na-record natin noong 2014. Maliit na criminal groups lamang umano ang may kagagawa nito at hindi malalaking sindikato. Nagbigay rin ito ng tips kung paano maiiwasan ang makidnap ng mga masasamang loob. Avoid routine. Hindi po tayo dapat nag-establish ng ating routine. Ibig sabihin, ang araw-araw na ginagawa natin, hindi lang po yan kung anong ginagawa nyo, pati yung inyong pattern of movement. Kasi, during surveillance operation, ang isa po sa inaalam ng mga masamang tao na nagpaplano ng kidnapping ay kung nasaan ba kayo dumadaan, anong oras kayo dumadaan, anong sasakyan ang ginagamit nyo. Tandaan rin umano ang acronym na KLARO. Samantala, maaari namang magsumbong sa hotline ng PNP Anti-Kidnapping Group sa mga numbers na nakikita sa inyong screen. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Kinontra ng Malacanang ang payag ng Human Rights Watch. May tutulad sa mapinsalang kalamidad, lalo na sa aspeto ng karapatang-bantaong unang taon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pwesto. Partikular dang tinukoy dito ang kanyang anti-drug war campaign dahil sa libu-libong napatay na mga hinihinalang sangkot sa illegal na droga. Paliwanag ni Presidential Assistant Secretary Ana Marie Banag, hindi katanggap-tanggap ang komento ng Human Rights Watch dahil sa ilalim ng Administrasyong Duterte nakita na sa illegal na droga ang pinakaugat ng krimen sa bansa. Dagdag pa nito na hindi naman maaring isang tabi ang naging tagumpay ng anti-drug war ni Pangulong Duterte upang gawing ligtas ang komunidad laban sa masamang epekto sa pag-iisip ng mga drug addict. Ikinatuwa ng Pilipinas ang pagkilala ng Estados Unidos sa bansa kaugnay naman sa pinaigting na kampanya laban sa human trafficking. At ayon sa U.S. Department of State's Trafficking in Persons Report of 2017, nasa Tier 1 ng Pilipinas sa 2 magkasunod na taon. Sa payag ng Department of Foreign Affairs DFA, isang pagpapatunay ito na epektibo ang mga hakbangin ng pamahalaan upang mabawasan ang human trafficking. Idinagdag pa ng DFA, ipagpapatuloy ng bansa ang pagkikipagtulungan sa domestic at international partners upang mapalakas pa ang paglaban sa human trafficking alinsunod sa pamantayan ng anti-trafficking in person. Lasing at lulong sa iligal na droga ang suspect sa massacre sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang suspect,
Kapitbahay lamang na mga biktima. May ulat si Jervis Manahan. Wala nang imik ang 26 anyos na si Carmelino Ibanez nang humarap sa media. Nahuli siya ng mga pulis bilang pangunahing suspect sa pagpatay sa 5 magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan. Base sa paunang investigasyon, lumalabas na lasing at nakasyabu si Ibanez nang mangyari ang insidente. Pauwi daw siya mula sa inuman nang may bumulong sa kanya na pasukin ang bahay ng biktima. Hindi naman tinukoy kung sino ang bumulong na ito. Dahil nakakandado ang pinto sa harap ng bahay ng biktima, sa likod na pinto siya dumaan. Dito na niya pinagsasaksak ang lola na si Oring Dizon ng mahigit 30 beses. Matapos pagsasaksakin ay ginahasa pa umano ng suspect ang matanda. Bumaba naman sa bahay si Estrella Carlos at nang makita ang malagim na insidente, sinubukan pa daw niya na lumabas para tumakas o humingi ng saklolo pero hinabol siya ng suspect. Gaya na ginawa sa matanda, pinagsasaksak din ng 45 beses at ginahasa ni Ibanez si Estrella. Hindi pinatawad ng suspect pati ang 3 batang anak ni Estrella Carlos na nagtamo ng 5 hanggang 19 na saksak. 2 bahay lamang ang pagitan ng tirahan ng suspect at ng biktima. Nagpapaigib din ng tubig si Estrella sa mga kapitbahay, kaya magkakilala talaga sila. Matapos ito, may isang lalaking dumaan sa gate at nakakita sa dugo ang kamay ng suspect. Ang lalaking ito daw ang naging key witness at nagbigay ng impormasyon sa mga pulis. Sa ngayon, nakalagak ang mga labi ng mag-anak sa pinagtagpi-tagping tent sa Northridge Subdivision. Hinigpitan na ang security at may mga pulis na nagbabantay sa lansangan. Wala ding patid ang pagdating ng mga dumadalaw para makiramay. Sa bahay naman kung saan naganap ang insidente, isang kandilang nauupos ang nakatulos. Iniimbestigahan na din ng mga pulis ang 5 pang persons of interest sa insidente, kabilang na ang kainuman Ibanez. Tinitingnan din nila kung mag-isa lamang si Ibanez sa pagpatay sa mga biktima. Nasa crime lab na din ang kutsilyong pinangsaksak at iba pang mga ebidensya. Mula Camp Olivas, dinala muli ang suspect sa San Jose del Monte Police Station, kung saan siya ikinulong. Mahaharap si Ibanez sa kasong multiple murder. Para sa Bayan, Jervis Manahan. Nanawagan ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption sa pagbabalik ng death penalty sa bansa kasunod ng karumal-dumal na pagpatay sa magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan. Marita Moahe sa detalye. Ibalik ang parusang kamatayan. Ito ang panawagan ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption sa gitna ng naganap na pagmasaker sa isang pamilya. Kabilang na ang 3 bata, ang ina ng mga ito at ang bulag na lola nila sa kanilang tahanan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay VACC Founding Chairman Dante Jimenez, nakikipag-ugnayan na sila sa asawang si Dexter Carlos at mga kamag-anak ng mga biktima. Nabibigyan nila ng libreng abogado, gayon na rin ang pinansyal na tulong. Well, the VACC is now presently coordinating with the husband, Dexter, at we have taken cognizance already of the case dahil nag-touch base na sa amin yung asawa, together of course the mga ibang mga kamag-anak. So, ang VACC is now helping the victims' families, especially yung asawa, at the same time with the local government unit officials and the local police. Reklamo ni Jimenez, napakabagal ng Kongreso sa pagbabalik ng death penalty na matagal nang nakabinbin. Lalo na pinangako ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. We find it really too slow for Congress to act on our long-time proposal to reimpose the death penalty law. How many more massacres do they want to happen in this country? Dagdag din daw sa pagdurusa ng mga kaanak ng mga biktima ng mga karumal-dumal na krimen ang napakabagal din nating hudikatura para mabigyan ng hustisya ang mga ito. Samantala, napanood daw ni Jean Dizon ang balita tungkol sa naganap na massacre, subalit hindi niya pa alam nung una na hipag, pamangkin at mga apo pala niya ang mga biktima. Kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho si Jean sa Rome, Italy. Sobrang galit at matinding pagkondena ang ginawa ni Jean sa nangyari sa kanyang mga kaanak. Pinatira niya ang mga biktima sa kanyang bahay sa Bulacan kung saan nangyari ang krimen. Bumuhos ang pakikiramay ng mga kakilala at kaibigan ni Jean dahil sa nangyari. Sa kanyang FB post, humihingi ito ng tulong upang maipauwi ang mga bangkay ng mga biktima sa Tagum, Davao del Norte at sa Cagayan de Oro at ang pagsasabing ituloy ang bitay sa Pilipinas. Kasabay nito, nananawagan din si Bulacan Congresswoman Florida Robes sa kanyang mga kapwa mambabatas na ipasa na ang pagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga heinous crimes matapos ang rape massacre incident na ginawa ng mga lulong sa droga sa kanyang lalawigan sa Bulacan.
Ayon dito, tama si Pangulong Duterte sa pagiging mahigpit sa laban sa ilegal na droga at walang Pilipino ang dapat paumanong makaranas ng ganito. Para sa Bayan, Marita Muaje. Positibong pananaw ni Presidential Communications Operation Office PCOO Secretary Martin Andanar sa ugnayan ng Pilipinas at China upang mapaunlad ang sektor ng pamamahayag sa bansa. Sa courtesy call ng Chinese delegation sa Malacanang, inayag ni Andanar ang kagustuhan niyang gamitin ng mga media outlet ng gobyerno ang mga teknolohiyang ginagamit ng China sa broadcast, print at newswire agencies nito bilang pagsuporta ng China sa adhikain ng PCOO na mapaunlad ng media outlets ng pamahalaan. Nag-donate ito ng $1.4 million para sa pag-upgrade ng Radyo Pilipinas, isang radio station sa ilalim ng pamahalaan. Samantala, para tiyaking nakatatanggap ng wasto at napapanong impormasyon ang taong bayan, itinatag ng PCOO ang Comprehensive Communications Committee. Ilang kampanya na ang nailunsad nito tulad ng Dutertenomics na ipinapakita ang mga polisiya at programa ng Pangulong Rodrigo Duterte tungo sa ikalalago na ekonomiya ng bansa. Handa naman ang COMELEC Commission on Elections sa magiging pasya ng Kongreso kung itutuloy o ipagpapaliban ang barangay at SK elections na nakatakda sa Oktubre. Gayunpaman, maging prioridad raw sana ang usaping ito sa pagbubukas ng sesyon sa Hulyo. May report si Pauline Recuesto. Umaasa ang Commission on Elections na gagawing prioridad ng Kongreso ang pagtalakay sa mga panukalang nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataang elections pagkatapos nitong magbukas ng sesyon sa Hulyo 24. Better to make the decision as early as possible. Yung posibilidad ng no postponement is not an issue. But the problem there is that hanging doubt of whether or not a postponement measure will be passed. Ilang mga panukala mula sa Senado at mababang kapulungan na ang lumabas patungkol sa muling pagsuspinde sa halalang nakatakda sa Oktubre 23. Ani Jimenez, handa ang COMELEC na ipatupad ang anumang batas na ipapasa ng Kongreso hinggil sa barangay at SK elections. Pero hindi na raw maiiwasan ang pag-aaksaya ng pondo ng pamahalaan, lalo pat target ng ahensya na simulan ang pag-iimprenta ng mga balota sa Hulyo 20. This is when we're gonna start printing. Bahala na kayo kung kailan nyo gusto ilabas. At informed na sila, yung Congress, kung ano yung timetable na sinusunod. And if they're informed of the stakes that are at risk here, then whatever action that follows, that's their call. Sa kabila nito, mainam na raw para kay Jimenez na naglalabasan na ngayon ang mga plano ng mga mambabatas na muling ipagpaliban ang eleksyon. It's a good thing na naglalabasan na ngayon kasi when it is out in the open, then it gets discussed. And when it gets discussed, that can only be good for the whole process. Diba? Una nang sinabi ng COMELEC na hanggang walang naipapasang batas ang Kongreso patungkol sa barangay at SK elections ay tuloy ang kanilang preparasyon para rito. Para sa Bayan, Pauline Recuesto. Masyado pa raw maaga para husgahan ang isang ID na hindi pa naman nakikita. Ito naging tugon ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa mga payag ni Senador Franklin Rilon na nag-aaksaya lamang ng pera at panahon ng COMELEC kung itutuloy nito ang planong mag-imprenta ng bagong voters ID. Idinagdag pa ng Senador mas mainam kung magkakaroon na lamang ng Unified National ID System na magagamit sa pagkuha ng serbisyo ng pamahalaan. Iginit naman ni Jimenez mismong si Senate President Coco Pimentel ang nagsabing pwedeng gawing modelo sa planong National ID System ang planong ilabas na bagong Voters ID. Right now, it's still just the bidding process. There's still no expenditure involved, no? But we want to know what the environment is like. No one has seen what the ID is, will look like, what it can do. Sumipot si dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan para sa paglilitis ng kanyang plunder case kaugnay ng pork barrel scam. Report mula kay Trixie Jafar.
Dumalo sa ikalawang araw ng pagdinig sa Sandigan Bayan si dating Senador Ramon Bong Revilla kasama ang kanyang may bahay na si Bacoor City Mayor Lani Mercado para sa kanyang kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Nagpresenta ang prosekusyon ng bagong testigo laban sa akusado na nagngangalang Junaline Pagusan na siyang nagsagawa umano ng fact-finding investigation sa ilalim ng field investigation ng Office of the Ombudsman. Nagsagawa naman ng cross-examination sa testigo ang kampo ni Revilla. Tinanong nito kung kasama sa ginawang investigasyon ang produksyon ng mga pelikula at television series ng dating senador. Sagot ni Pagusan na hindi parte ng kanilang investigasyon ang mga nabanggit. Nananatiling positibo ang kampo ng dating senador. Anila, wala pang naipresentang testigo o ebidensya ang prosekusyon na makapagpapatunay na guilty si Revilla sa mga kasong iniuugnay laban sa kanya. So far as Revilla's case is concerned, I think the prosecution has at this point not proven any of the core elements of plunder. And that is the accumulation of illegal wealth and more importantly, the commission of overt criminal acts. Nagpahayag naman si Revilla ng kanyang saloobin. Anya, nalulungkot siya subalit nananatiling buhay pa rin ang kanyang loob sa kabila ng pagtitiis na kinakaharap. Nalulungkot ako dahil medyo parang tagal pa. Pero wala tayong magagawa eh. Kailangan natin dumaan sa proseso. So, okay lang. Magiging basta mananatili pa rin tayong matatag. 3 taon na tayo nagtitiis dito, pero makikita naman natin talagang wala to. Matatandaang hindi nakasipot ang dating senador sa unang pagdinig dahil isinugod ito sa ospital dala ng alta presyon. Samantala nakatakda ang susunod na pagdinig sa Hulyo 27. Para sa Bayan, Trixie Joafar. 6 katawag inaresto ng pinagsanib na puwersa ng militar at pulisya sa Maguindanao dahil sa drug trafficking. Na-recover ng mga otoridad ng isang hand grenade, mga baril at shabu na nagkakalaga ng 130,000 piso. Aray kay Police Chief Inspector Vernido Villamor ng Special Action Company na aresto ang 5 suspect sa isang bahay habang na-corner naman sa kalapit na bahay ang kinikilalang si Dante Dalaten. Pinaglaanan ng pamahalaan ng pinakamalaking budget ang Department of Public Works and Highways para sa Traffic Decongestion Program. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DPWH Secretary Mark Villar na umabot na sa 2.4 billion pesos kada araw na nawawala dahil sa matinding traffic sa buong bansa, partikular na sa Metro Manila. 107.8 billion pesos mula sa higit 428 billion pesos na pondo ng DPWH ngayong 2017 ay mapupunta para sa programa at iba pang proyektong naglalayong paluwagin ang daloy ng traffic sa buong bansa. Kabilang na dyan ang pagsasayos at pagtatayo ng 12 tulay sa bahagi ng Pasig River na mag-uugnay sa Ilaga at katimugang bahagi ng Metro Manila. Ipatutupad na rin ang pagtatayo ng infrastruktura para sa pag-ugnay ng La Union at Kabikulan. Magandang gabi, narito ng PTV Info Weather. Umiiral ang panibagong weather system sa bansa, itong ITCZ, at base nga sa Himawari satellite natin, nagpapauli nito sa malaking parte ng Mindanao. Ang ITCZ, ang Intertropical Convergence Zone, isa yan na maulan na weather system kapag panahon ng tagulan o rainy season sa ating bansa. Pagsasalubong po yan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere at magpapaulan yan hanggang 3 o 5 araw dyan sa Mindanao. Kung sisilipin naman natin ang latest rain intensity satellite, concentrated ang showers natin dito sa bahagi ng Bicol Region at eastern section ng Visayas, maging ang malaking parte ng Caraga at Davao Region at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Kanduran. Kaugnay niyan, nagpalabas ang Pag-asa Flood Forecasting and Warning Center ng flood advisories. Ibig sabihin, patuloy na nakaalerto mula sa pag-apaw ng tubig baha dahil ng maulan na panahon dito sa bahagi ng Bataan, Zambales, maging dito sa Mindoro Provinces at ang ilang parte ng Palawan, Panay Island, ilang bahagi din ng Northern at Central Mindanao, abot din yan sa bahagi ng Davao Region. Alerto yung mga residenteng nakatira sa mabababang lugar, maging yung malapit sa waterways at river channels. Bukas naman,
base sa regional forecast maps ng Pag-asa, makararanas ng maulap hanggang sa maulan na panahon ang malaking parte ng Northern Luzon, kabilang dyan ang Ilocos Provinces, Pangasinan at La Union, maging ang Baguio City dito, maging ang parte ng Aurora, abot din sa Batanes Group of Islands. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, mas bubuti na ang lagay ng panahon, kabilang ang Metro Manila, habang mas maging maulan naman sa parte ng Calabarzon. Ito ang section ng Batangas, maging ang Cavite, habang good weather tayo sa bahagi ng Quezon. Sa Visayas naman, concentrated lamang ang bahagyang maulap hanggang sa maulan na panahon sa Leyte, Negros Provinces, maging dito sa Palawan, mataas po ang chance na makaranas ng thunderstorms, habang good weather naman tayo bukas sa bahagi ng Panay Island at ilang parte ng Bohol. Samantala sa mga kapatid naman natin sa Mindanao, maulan na panahon ang sasalubong sa huling Biyernes ng buwan. Bukas yan, lalo na sa bahagi ng Caraga Region at Davao Region, sa Soc-Sargen at cloudy skies naman tayo sa ARMM at parte ng Zamboanga Peninsula. Sa mga nagpaplano naman po ng kanilang weekend, dumako naman tayo sa ating weekend forecast sa ilang mga lungsod sa bansa. Yan muna ang latest mula rito sa PTV Info Weather. Para sa Bayan, Ice Martinez. Para po sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Suertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 4, 2, 1. Ang winning numbers naman para sa Suertres Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon, 619. Para naman sa Easy to Lotto draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 1720. Ang resulta naman ng Easy to Lotto draw kaninang alas 4 ng hapon, 2510. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Maaari pang tumaya para sa Super Lotto 649 at Lotto 642 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Inilunsad ng kauna-unahang ASEAN Electric and Hybrid Vehicle Summit. Ito'y bahagi ng kampanya ng pamalang Duterte na gumamit ng green vehicles bilang solusyon sa problema ng polusyon sa bansa. Lala Babilonia sa detalye. Tampok ang mga local electronic vehicle manufacturers sa exhibit ng kauna-unahang ASEAN Electric and Hybrid Vehicle Summit sa bansa. Malaking oportunidad ito para sa kanila at nakikita rin ng mga local manufacturer na ito ang malaking potensyal ng mga tinatawag na green vehicles sa kampanya ng administrasyon sa paggamit ng eco-friendly technology sa bansa. Sa datos, 80% ng mga jeepney sa Metro Manila ang nagiging sanhi ng polusyon sa hangin. Kaugnay nito, nais ng pamahalaan na palitan na ang 200,000 mga pampasadang jeep na sobrang luma na at wala na sa maayos na kondisyon, kaya patuloy na isinusulong ang PUV Modernization Program. Positibo naman ang Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP na dedikado ang DTI at iba pang mga katuwang na ahensya ng gobyerno na maaprubahan sa lalong madaling panahon ang panukala nilang insentibo para mas madagdagan pa ang sales ng e-vehicles. Sa ngayon ay nasa 1,000 e-tricycles ang tumatakbo sa buong bansa at 200 naman ang pampasadang jeepney. Specifically for the jeepneys, the PUV modernization, we are 100% support for this, especially with the BOI planning to grant incentives for the Eco PUV program. Ayon kay Trade Assistant Secretary Rafaelita Aldaba, pinag-aaralan nila kasama ang Department of Energy, Department of Transportation at Department of Environment and Natural Resources ang mga insentibong maaring ibigay sa mga e-vehicle manufacturer. We'll be in a better position to suggest then kung anong klaseng incentives ang magwo-work para talaga mag-develop yung industry. Because if it's just income tax holidays lang ba yun? Parang will that be enough? Ang nasabing event ay bahagi ng pakikipagtulungan ng gobyerno sa pribadong sektor para maitaguyod ang Pilipinas bilang potensyal na leader sa paggawa ng e-vehicles. Nakiisa rin ang Chamber of Automotive Manufacturer of the Philippines Incorporated o CAMPI sa pag-organisa ng nasabing pagpupulong. Para sa Bayan, Lala Babilonia. Tuloy-tuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para maisulong ang kapakanan ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pangunguna ng DTI, Department of Trade and Industry. Isasagawa ang ASEAN MSME Development Summit
sa susunod na buwan kung saan pag-usapan ang mga angkop na business models para magsilbing gabay sa mga maliliit na negosyanteng nais mapalago ang negosyo hindi lamang sa bansa, kundi maging sa ASEAN region. Layunin ng isasagawang summit ang mailatag ang mga action plan para mas mapalakas pa ang kalakalan sa pagitan ng ASEAN member states at maisama ang mga MSME sa global value chain. Binuwag na ng Malacanang ang Kedancor o Kedan and Rural Credit Guarantee Corporation. Nilagdan Executive Secretary Salvador Medialdea ang Memorandum Order No. 13 upang tuluyang buwagin ang Kedancor. Nilikha ito para may makuhanan ng ayuda mga nasa sektor ng agrikultura. Nakasad dito na mabibigyan ng kaukulang kompensasyon ang mga kawani nito. Bumuo na rin ng Technical Working Group na kinabibilangan ng Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Budget and Management at Land Bank of the Philippines upang ipatupad ang mga probisyon ng Memo Order 13. Naging batayan ng pagbuwag sa Kedancor ang pagiging non-operational duplication ng function at hindi. Vicky, Mike, kung nung una ay pinanindigan ng naaresto at umaming suspect sa Bulacan Massacre na si Carmelino Ibanez alias Miling na siya lamang ang may kagagawan sa karumal-dumal na krimen, bigla itong nagbago at umamin at ibinunyag pa niya na may dalawa pa siyang kasama sa naturang krimen nang makaharap na niya ang padre de pamilya ng kanyang pinaslang na pamilya. Bigil na bigil ang padre de pamilya si Dexter Carlos nang makaharap niya na aresto at umaming nasa likod ng pamamaslang sa kanyang buong pamilya na si Carmelino Navarro Ibanez alias Miling sa inquest proceedings sa San Jose del Monte, Bulacan Prosecutor's Office ngayong hapon. Kinasuhan ang suspect ng 5 counts ng murder at 2 counts ng rape. Sa halip na ilabas ang tinitimping galit, nagawa pa nitong magmakaawa sa salarin na aminin ang buong katotohanan sa karumal-dumal na krimen. Hindi kasi naniniwala si Carlos na tanging si Ibanez lang ang gumawa nito. Natakot ka sa konsensya, baka maya mapatayin ka ng konsensya mo, yari ka. Concerned citizen yung nagsabi sa akin, sabi niya na 5 yung pumasok dyan sa bahay mo na gumawa ng krimen. Kaya si Ibanez napaamin. Si Ingo po, tapos si Tony. Ayun lang po talaga. Pero di pala kontento rito si Carlos. Yung dalawa pang kasama niyo, hindi niya binabanggit Yun yung alam kong nagplanong lahat At saka yun din yung may malakas na pagnanasa sa asawa ko Kursunada niya talaga Pwede kong request sa korte na ilalabas ka para hindi kayo magkakasama sa labas, sa loob. Ayun po talaga. Pumarap din ang isang nakuhang testigo sa piskalya. Lumalakad ako palabas nung subdivision. So nakita ko siya na tumalong doon sa gate nung bahay ng victim. Anong ginawa niya? Tumalong siya ron mula doon sa loob ng bahay. Sa palabas? Palabas. Tapos? Nakita ko may hinagi sa isang bagay. Humingi ng paumanhin si Ibanez kay Carlos. Kaya lang ba akong patawarin ni Kuya at saka sa mga kamag-anak? Humihingi po ako ng tawad. Ikiramay din po ako. Patawarin ko siya kung banggitin niya lahat ng kasama niya na gumawa sa krimen. Sa pagtatanong ko sa kanya, sa suspect na rin mismo nanggaling na di lang siya ang gumawa nito. Sinaksak ko po. Sino sinaksak mo? Babae. Sinong babae? Doon po sa loob ng bahay. Ilan na sinaksak mo? 2. 2? Ayun 3. 5 yun namatay Ayun na po yung sa ano ko. Yun lang ang sinaksak mo. 2 lang. 2 babae. Yung 3 bata. Hindi ko na po naalala yun. Ginahasa mo ba yung 2 babae? Ginahasa mo yung lola tsaka yung nanay? Ang PNP hindi raw titigil sa pagkakaaresto ng isang suspect. Hindi po natin tatapusin to. Atin pong itutuloy po ito and then hintayin po natin yung results ng crime lab results yung sa mga examination na ginawa po doon. Malalaman din po natin to sa ibang pamamaraan kung ilan po talaga yung tao na nandun sa loob. Bukod sa pag-amin ng suspect, may material evidence ding hawak ang pulisya gaya ng dugo, hibla ng buhok, fingerprint, semen at pati ang salawan ng suspect na pinasusuri na sa crime lab. Ngayong hapon, kinuna na rin ng
fingerprint at mugshot si Ibanez bilang bahagi ng booking procedure. Vicky, inimitahan na rin daw yung iba pang mga pinangalanan ni Ibanez pero sa ngayon ay maituturing pa lamang daw itong persons of interest at hindi pa mga suspect. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Marizo Mali. Bago siya kasuhan, iniharap muna ng pulisya sa publiko ang suspect sa massacre sa Bulacan. Inamin niyang lulong siya noon sa droga at nakainom pa nang gawin niya ang krimen. Nakatutok si Maki Pulido. Romeo Karamat. Umamin si Carmelino Ibanez, 26 years old, sa pagmasaker sa 5 magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan noong isang araw. Inamin din niya na ginahasa niya sina Auring Dizon at Estrella Carlos. Ang lahat ng ito sinabi raw ni Ibanez ng walang abogado sa harap ng mga pulis at kanyang nanay at kapatid. Sabi ni Ibanez, bago gawin ang krimen, nakipag-inuman at bumatak siya ng shabu sa di kalayuan sa bahay ng mga biktima. Wala raw siyang galit o pagnanasa sa mga pinatay niya. So, on his way home, bigla na lang daw may bumulong sa kanya na pasukin niya yung bahay ng biktima. Kwento raw ni Ibanez sa pulis, sa likuran ng bahay siya pumasok dahil hindi raw nakalak ang pintuan. Una niyang nakita ang natutulog na lola na si Auring. Immediately, sinaksak niya yung lola. And yung lola sustained 32 stab wounds. After stabbing him, and the lola is dead, he raped the grandmother. Si Estrella naman nagtangka pa raw tumakbo nang makita ang ginawa kay Lola Auring. Tumakbo siya papunta sa likod ng bahay para tumakas siguro. So, ang ginawa ng suspect, hinabol niya yung mother. And again, doon niya sinaksak niya uli. Kaya bumagsak doon sa likod ng bahay, sa labas na ng bahay. Pagbagsak niya doon, nung namatay yung he sustained 45 stab wounds. Nung namatay, ni-rape niya uli. Habang patay na yung, sabi niya kasi patay na nung nire-rape niya. Pagkatapos ito, walang awa niyang pinatay ang 3 bata. He heard some commotion upstairs, yung sa mga bata naman. He went upstairs and stabbed all the children. The eldest has 15 stab wounds. The girl has 19 stab wounds. And the 1-year-old has 5 stab wounds. Isang testigo ang hawak ng pulis na nagturo kay Ibanez. Nakita raw niya ang suspect na lumabas sa bahay ng mga biktima madaling araw nung Martes, balot ng dugo ang mga kamay at t-shirt. Sa ngayon, pag-amin pa lang ni Ibanez ang pinanghahawakan ng pulis, pinoproseso pa ang ibang physical evidence tulad ng fingerprints at vaginal swabs. After examining this recovered evidence, malalaman natin kung may mga kasama siya. Dahil kung may iba-ibang buhok na recover doon malalaman natin. As of now, we don't want to speculate. Sabi ng mga pulis, matagal nang bumabatak ng shabu si Ibanez, pero wala siya sa drugs watch list ng barangay at ng PNP. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Isang text message ang naging susi para madakip ang suspect sa pagmasaker sa 5 magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa burol ng mga biktima, bumuhos ang emosyon. At nakatutok doon live, si Cesar Apolinario. Cesar. Vicky, sa unang araw ng burol na magiinang biktima ng karumal-dumal na krimen dito sa San Jose del Monte, Bulacan ay bumuhos ang suporta at pakikiramay ng mga nagbabayanihang mga kapitbahay ng mga Carlos. At lumabas din ang ilang persons of interest at ilang concerned citizen na malaki ang naging papel sa pagresolba sa kaso. Nakabibinging katahimikang bumabalo sa buong subdivision kagabi. Napalitan ng nakapangingilabot na palahaw ng isa-isang dinala ang mga kabaong ng 1 taong gulang na si Dexter Jr., 6 na taong gulang na si Ella at 8 taong gulang na si Donnie. Huling inayos ang kabaong ng kanilang inang si Estrella at lolang si Auring Dizon na tinadtad ng saksak at pinagsamantalahan pa umano. Siguro, sir, wala ka nang magsabi sa akin. Ang nanay ni Dexter
After kinausap pa ang namayapang manugang na si Estrella. Ang padre di pamilya pilit nagpapakatatag. Hindi siya makapaniwala na mag-isa lang ang naarestong suspect. Ang kapitbahay niyang si Carmelino Ibanez alias Miling. Ewan ko kung ano yung modus niya na pinangako sa kanya at ganun na lang ginagawa niyang pagtatakip sa pamilya. Hindi ako maniwala. Kahit sana kung gulo, tignan kung kasama nilang tatlo yan na gumamit ng kwan, sama-sama yan. Ang text message na ito natanggap ng XO ng katabing barangay KPN ang naging susi sa pag-aresto sa suspect. Nakadetalye sa text na nakita niya raw si Miling na may dugo sa katawan habang naliligo. Nang puntahan ng lugar, nakumpirmang may massacre ngang nangyari. Napansin ng saksi na maraming kapitbahay ang nakiusyoso. Pero si Miling, nagkulong daw sa abandonadong bahay paghapon. Dahil sa takot, idinitalya niyang nakita raw niya si Miling at kinilalang si Ingo na patakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Yung tao na pumasok po galing sa bahay, katabing bahay lang po yung tinakbuhan. Naka-shirt siya, tapos puro dugo, may hawak sa kutsilong ganang kahaba na kulay dilaw yung hawakan. Pinabasa ko ngayon sa intelligent. Nung binasa niya, okay yan, para tutusan yan. Kung may nga sa akin, pinuwag ko. Nung hapong din yun, nung Martes, eksklusibong nakuna ng GMA News ang tensyong nangyari nang imbitahan ng mga otoridad si Miling at ang kasamang si Ronald Pasinos alias Ingo. Pinalaya sila noon kahit pa may mga mantsa ng dugo na nakita sa iba't ibang parte ng kanilang tinulugang bahay. Wala pa raw matibay na ebidensyang hawak ang mga otoridad. Kagabi, kinumpirma ng kaanak ni Miling ang laman ng text message. Sila rin daw. Nakitang naliligo si Miling sa labas ng kanilang bahay noong madaling araw ng Martes. Pero kanina nakita mo siya na naligo. Oo. Anong oras? Alas 4, basta pa umaga na yun. Tinanong ko sabi ko, sino yan? So sumagot siya, si Miling daw. Maliligo, nainitan daw siya. Vicky, nakakuha ang GMA News ng kopya ng CCTV mula sa isang convenience store na pinuntahan umano ng suspect. No? At walking distance lang yan mula rito sa pinangyarihan ng krimen. Sa video ay makikitang pumasok si Ibanez sa loob at dumiretso sa counter. Nakadamit pang itaas si Miling at nakasuot na shorts na may kulay dilaw. Kapansin-pansin malikot ang kanyang ulo at lingon ng lingon. Panay rin ang hawak niya sa kanyang shorts at tumitingin siya palagi sa kanyang likuran. Pagkakataon pang mayroon siyang itinuturo sa bandang likuran ng tindahan. Pinuntahan namin na kagabi ang mismong tindahan at pinumpirma ng isang empleyado na tumangging mapakilala na galing nga raw roon si Miling at nag-inuman. Habang yung tinuturo raw nito ay ang ilang kalalakihan na nag-iinuman din daw. Ayon sa source ng GMA News, inimbita na ng pulisya ang di bababa sa 7 katao na itinuring na persons of interest. Yan yung mga nakita na nag-iinuman dyan sa may convenience store na yan. Napansin din daw nila na balisa at malikot ang galaw ni Miling at tila lutang daw ng makausap nila. At Vicky, kanina ay dumating dito sa Burol ang VACC at ang alkalde ng bayan ng San Jose del Monte, Bulacan at nagbigay siya ng pakikiramay sa pamilya Carlos. At inaasahan din, Vicky, na darating na yung mga kaanak ni Estrella mula naman sa Davao. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario. Tatlong suspect sa droga ang timbog sa magkahiwalay na operasyon sa Cainta, Rizal. Ang isa sa mga nahuli ay driver ng school bus. Ang mga parokyano niya raw ay mga kapwa niya driver at mga kabataan. Nakatutok si John Consulta. Eksklusibo. Muna tayo. Nang makuha ang senyales mula sa asset na naibigay ng droga, agad sumalakay ang mga operatiba ng Cainta Police. Oh, nagkagalaw ha? Gege! Nagkagalaw ha? Taba! Tinatapat pinusasan ang mga suspect na sina Redmond Corpus at Felicissimo Atentar Jr. Nabawi sa kanila ang ilang sachet ng hininalang shabu, marked money at ilang drug paraphernalia. Ayon sa Cainta Police, sadyang nakikipagtransaksyon ang mga suspect sa isang bahay sa loob ng isang exclusive subdivision para hindi mabisto ang pagtutulak ng droga. Si Corpus, napag-alamang school bus driver. Siya ang nagpapagsak umano ng droga sa ilang kabataan at kapwa driver.
Bagamat aminadong nagbibenta, itinanggi ng suspect na sa mga kabataan at kapwa driver siya nag-aalok. Bakit sir kayo napasok sa pagtutulak ng droga? Nagtulak po ako para libre na po yung, parang libre na po yung gagamitin ko. Pag sa loob ng subdivision, gated naman ito, may gwardiya. Akala mo bisita lang eh. Ang mga security guard naman, hindi man nila mapapansin yun sir eh. Yun pala. Yung pala sir, i-score na. Sa hiwalay na operasyon, huli sa akto ang isang lalaki mula Taguig habang nag-deliver ng droga sa isang kontak sa Cainta. Na-recover mula sa suspect ang mahigit 400,000 pisong halaga ng hininalang shabu. Pinupal ako magdadrive. Kami ng asawa ko, nire-renta kami. Pero alam mo na droga sir ang ihatid? Hindi po. Kung walang suporta ng ating mamamayan, ng ating komunidad, ay hindi po ito magtatagumpay. So,